Tinawag ang recession ng Rice Millers Association Region 2 ang nararanasang pagbagsak sa presyo ng palay sa kabila ng umiiral na importation ban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Ernesto Zubia, ang Pangulo ng Rice Millers Association sa Rehiyong 2, sinabi niya na handa naman silang sumunod sa mga panuntunan na ipatutupad ng pamahalaan, subalit dapat anya na magkaroon ito ng iisang direksyon. Anya bagamat ipinagbawal ang pag-import ng bigas sa loob ng 30 araw, ay maraming imported rice na ang nakapasok sa bansa bago pa man naisakatuparan ng import ban. Pero sa kanila, walang epekto sa presyo ng palay ang import ban na ipinatupad nitong buwan ng Setyembre, lalo na at bumahana ng imported rice nitong mga nakalipas na buwan, kaya napakalabo anya na tumaas ang presyo ng palay kahit papalawigin ito ng isa pang buwan ng kagawaran ng pagsasaka. Kasalukuyan silang naglalabas ng stock sa hangarin na mapalitan ang mga matagal nang nakaimbak na bigas, subalit sa paluging presyo. Sa kabila ng panungkulang palawigin pa ang ban hanggang sa pagtatapos ng taong kasalukuyan, ay marami pa rin naman ang tustos sa bigas dahil sa mga pumasok na imported rice sa unang quarter ng taon. Para sa kanya, hindi lamang mga magsasaka ang nalulugi sa bagsak na presyo ng palay, kundi maging silang mga negosyante. Sa ngayon, naglalaro ang buying price sa palay sa 10 to 11 pesos per kilo para sa dry, habang ang sariwa ay nakadepende sa itsura ng palay, lalo na at maraming mga nabulok dahil sa naranasang pag-ulan. Sa katunayan ay may isasagawang pagpupulong kasama si Dr. DA Secretary Francisco Chu Laurel para matalakay ito at plano lang imungkahi na palawigin ang ban hanggang 1 taon para makabawi silang mga rice millers. Nanindigan din siya na dapat magkaroon ng tariff na hindi dapat binabawasan, sa halip itaas para madismaya ang mga importer at kahit papaano ay makatulong sa mga magsasaka. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Ernesto Zubia. Pauli si Ripad, andayaan mo, nandun umay nga tawin, baka nabimbinta sa depression. Magtanim lang sila. Sila makilala ng loob. Kasi wala naman ibang hanap buhay ng farmers kundi magtanim. Kaya magtanim lang kayo, agmula kayo ng taapo, baka sakali ito umay nga tawin, pumintas depression na may flying.